Okay, yung ipapaliwanag ko naman ay yung sa report on the physical count of property. Yung binibilang naman yung property. Mayroon ding classification para dun sa mga semi-expendable at saka dun sa mga PPE. Yun, nandito rin sa boto na to. Paano ba gagawin yan? Siguro year end to ginagawa yung report na to. Parang isang beses lang sa isang taon. Yan, click lang yung button na yon, tapos add record, report on the physical count of property. Ang nagagawa dito dalawa, semi-expendable at saka PPE. Add record lang, click lang to. Then number 1, tapos count date nya. Gawin natin December 31. Tapos sa asset type, mamimili tayo kung anong asset type siya. PPE ba siya or high value semi-expendable? Yung high value semi-expendable, di ba, yung 50,000, yung 5,000 above. Yung low value naman 5,000 above up to 50,000. Below 50,000. Then yung low value below 5,000. Ang available nating kuan dito, meron tayong laptop. Kaya yung PPE muna yung gagawin ko. Yan, na-click ko na yung PPE, then laptop yun. Mamimili tayo kung anong category. ICT ba siya o kung ano, basta office equipment. ICT yung available dito sa tutorial, kaya ICT ang siselect ko. Yan, ICT equipment. Then sino ba yung magsi-certified, kasi mayroong mga pumipirma doon. Approve, yung witness, tapos sino yung accountable officer. Kaya dapat yung signatories nandun na rin siya. Kailan siya nag-assume, kasi yun yung format ng physical count. Ayan, tapos select natin dito yung asset ID. Ayan, laptop lang yung nandito. Ayan, click ko lang yung laptop. Ayan, tapos makikita na rito yung asset ID, description, laptop, travel mate, property number, then dito sa balance per card number, yung count 1 lang. Siyempre pag nagbilang na kayo, kasi binibilang yan, di ba, ka-count na. Ayan, naka-1 na rin dito. Kumbaga automatic na rito kung ano yung naka-issue, kung ano yung nasa available natin na inventory, ka-count na niya kung ano yung nakapasok dito. Tapos pwede nang i-print yan. Ganito yung makikita nyo. Report on physical count of property, plant and equipment. Yung classification nyo, ICT equipment, asset type PPE, and laptop 60,000. Ayan, nandiyan naman na yung format din to ng COA. Ayan, ganyan na yung sa account. Okay, piprint lang yan. Tapos huwag kang limutang i-post. Kaya kailangan i-status nito posted. Post natin. Di ba? Basta PPE ito kasi yan, PPE. Physical count of property, plant and equipment, ICT equipment, kasi yung amount nya 60,000. Asset type PPE. Ayan, para mas malaki. Okay, tapos po-post natin. Ayan, successfully posted. Okay, post na. May bibilangin pa tayo. Hindi lang yung PPE, mayroon pa tayong semi-expendable. Mayroon tayong chair na nakalagay doon. Kaya mag-a-add ulit tayo ng record.
Okay na yan, yung isang yan. Add record tayo. Number 2. Tapos December 31 pa rin yung count date na yung year end natin. Yung low value yung available natin, low value, kaya low value yung sinelect ko. Tapos furniture and pictures, select ko lang yung furniture and pictures. Then dito sa mga signatories, lagay lang kung sino yung accountable officer, kailan siya nag-assume. Tapos sa asset, yon chair, nakalagay dito yung inventory number niya, yung ICS. Yan, okay na siya. Tapos pwede nang i-print. Yan, nakalagay naman dito, report on the physical count of semi-expendable property, furniture and pictures. Yan, semi-expendable, low value. Chair, furniture, pictures, yung chair. Yan, semi-expendable. Yan. Ganun lang. Tapos, huwag kalimutang i-post. Posted. Okay. Yan, okay na siya. Kung marami kayong property, siyempre marami kayong category na gagawin doon. Kung meron kayong office equipment, ICT equipment, furniture and pictures, machinery, other equipment, yun, basta ganun, may low value, may high value. Kaya dapat ako kanya yun kasi naka-classify siya by category. So, yun yung last report dito. Then tapos yung mga iba rito, mga export na to. Ano bang ginagawa rito? Export lang yan sa Excel. Yan. Oh, ito na yan, mga na-export niya sa Excel. Nandyan din mga information ng asset. Kaya kung meron kayong ibang report na gagawin, gaya ng property card by property number, tapos makikita nyo lang status kung kanino na issue, na reissue o na return ba, madali nyo na makuha dito kasi may mga information na rito. Asset issued, tingnan natin yung asset issued. Wala na tong asset issued kasi dun sa last video ko itinuro ko naman doon paano yung mag-return ng asset. Kaya wala na rito nag-reflect. Naka-return kasi yung chair, naka-return din yung laptop. Stock ledger, napakita ko naman ito doon sa mga naunang video pa rin. Sa stock ledger nakikita nyo yung alcohol at bond paper na nag-issue, nag-purchase, tapos ilan yung stock, ilan yung lumabas, yung may RIS. Kaya nabibilang kaagad natin yung balance. Yung stock balance naman, yung makikita natin kung ilan na lang yung natitira sa bond paper, sa alcohol, kasi real time din yan. Once na nag-issue ka ng RIS, sasabihin na kaagad sa'yo kung ilan pa yung balance mo. Ang kagandahan pa rin, pag may reorder level ka na bumaba na doon, mag-a-alert siya sa'yo na ops, mababa na yung stock mo, order ka na. Yan. Dito yung sa low stock. O, gaya nito, yung low stock, i-inform ka kung ano yung item na low stock na. Gaya nito, reorder level niya ay 25 pero yung balance niya ay 10. Nag-a-alert na yan once na nag-issue ka ng RIS. Dito malalaman mo rin yung mga items na mababa na, naka-low stock siya na category na dapat mag-order na talaga. Property card dito, pag naggawa kayo ng property card, makukuha nyo rito kasi nandito yung history. Yung history ng property.
kailan siya na-issue, nabili, natanggap, receipt, na-issue, kailan binalik, at sino yung mga custodian, at ano yung mga description. May history siya. Kaya madali nang gumawa ng property card ng individual property number yon. Kasi mayroon tayong property number, makikita nyo yung history kasi may receipt, issue, return. Kung na ano rin yan, na unserviceable o for disposal, may mga ganong status pag nagre-record. Tapos makakategorize nyo pa kung low value, PPE, high value. Ganon. Tapos anong category niya? Furniture, ICT equipment, office equipment. Nandiyan na yung information kaya hindi na mahirap gumawa ng property card. Ito yung registry, ganon din. Andito na rin lahat yon kasi registry nga yan eh. Parang nandiyan na rin yung history. Parang BMS din yan eh, na nandun yung registry, nandun na lahat ng mga details. Nandito na rin yan. Mayroon din siyang transaction type, receipt, issue, return, quantity issued, ka-count mo, quantity returned. Dapat nag-i-equal siya. Kasi kung hindi nag-equal yan, sa counting pa lang, ibig sabihin may lost property. Ayan. Ganun lang yung data na dito. Halos nandun na yung basic requirements ninyo na pang-submit ninyo sa COA. Hindi kayo mahihirapan na kasi naka-organize na yung inyong data. Okay? Dito na yung pinaka-last video ko para dito sa Supply, Inventory, and Property Management System. Thank you.